This is the Deep Dig, where we dig deeper to stories in society. Para sa ating election special, pag-uusapan na naman natin ngayong araw ang mga pinakamahalagang issue sa lipunan, lalo na sa paparating na eleksyon. Palagi nating naririnig ang term na voters education. Pero ano nga ba talaga ito at paano nga ba ito ginagawa? Ngayong campaign period, may mga sari-sarili ng hakbang na ginagawa ang mga iba't ibang non-governmental organizations para mapalaganap ang voters education o ang pagtuturo sa mga botante upang maging kritikal sa pagpili ng mga susunod na leader ng gobyerno. Kasama na dito ang kontradaya na nakapanayam natin noon. Ngayong araw naman, titignan naman natin ang pananaw ng sektor ng kabataan. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ginagawa ng mga youth organizations para tulungan ang mga botante na maging kritikal sa kanilang pagboto. Kasama natin ngayon ang Executive Vice President ng JJC Imus Watawat at Legislative Councilor of DSLUD College of Liberal Arts and Communications Student Government na si Pete Dangkalan. Ang pinakamamahal kong pinakamamahal kong kaibigan sa polls. Dito sa background mo, Pete, nakalagay dito na Executive Vice President ka ng JJC Imus Watawat. Ano siya, kung titignan natin, para siyang youth organization ba? Tama? Yes, tama. Isa siyang youth organization, mainly a leadership organization for our young leaders na nag-hone ng mga future leaders natin around the world. Hindi lang sa Pilipinas, kundi around the world. Kasi we believe na may kakayahan ang kabataan sa paggawa ng progress and especially ng mga bagay at projects na makakatulong sa tao, sa humanity. So, sinabi mo na may mga ginagawa kayong mga projects. Yung bang mga projects na yan ay seasonal? Magandang question yan, no? So, sa organization natin, hindi lang seasonal yung ginagawa natin. Nagkataon lang na election period dito sa Pilipinas. So, as a non-partisan organization and isang organization dito sa Cavite, na mabibigyan natin ng way yung mga young leaders natin na kahit papaano may information sila na makukuha and awareness, especially awareness kung papaano nga ba yung tamang paraan ng pagboto. So, di ba sa organization nyo, paano nyo tinetrain yung mga kabataan? Kasi official ka na, so I think alam mo na yung mga yung mga ginagawa nyo. Kung paano nyo tinetrain yung mga kabataan na maging responsible na botante, syempre kasama yung responsible na citizen. Actually, on the project siguro na gaganapin namin, which is on this April 10, i-plug ko na rin, may ipoprovide namin sa mga kabataan and ipoprovide namin sa mga kabataan is yung speakers natin na wide-ranging yung educational background nila and especially yung experience sa government. Kasi importante na may coordination tayo sa mga ganong individuals para kahit papano yung training, yung first part ng training natin which is to really educate and make them aware on their responsibilities. And pangalawa, to have the role on their respective polling centers pagdating ng election. Kasi importante na mabigyan natin sila ng way kung paano sila bumoto ng tama at paano rin natin mapapangalagaan yung other na mga botante. So, can I ask for some clarification? Yung bang ginagawa niyong program sa voters education is sa sa JCC ba yan or JJC ba yan overall, or may mga selected lang kayo ng mga lugar na i-implement yung mga program na yan? Actually, current program natin na gagawin natin this April 10 would be implemented specifically by sa NU and Dasmariñas. And itong program na to is hindi lang naman actually yung mga programs na ginagawa namin sa JJC and JCI is on NU lang, wide-ranging siya. Kung kaya natin ng around Cavite, gagawin natin siya around ng Cavite. Sige nga, bigyan mo nga ako ng example ng mga ginagawa nyo or yung mga balak nyong gawin para ma-improve talaga yung knowledge ng mga botante ngayon, yung mga youth pagdating sa pagpili ng mga kandidato.
So yung mga gagawin natin sa program na inilaan natin sa mga students, no, na pagpa-participate sa voters education natin is we will give them educational materials, especially sa mga kagamitan or yung mga magagamit nila on the election day itself. Because madali na sa kanila kung meron na silang familiarity dun sa mga documents na kailangan nilang lagyan or i-fill out pagdating sa mismong polling center. Sa palagay mo, ano yung mga steps para pumili tayo ng mga kandidato? Ang mga steps na may bibigay siguro as youth leader din para pumili tayo ng kandidato on the upcoming national and local elections is yung may magandang background. Kasi dito tayo magbe-base kung paano yung polisiya nila is makaka-apekto, especially sa ating mga kabataan na boboto, mga bagong botanteng kabataan, is national and local elections, na kailangan busisain nila kung ano nga ba ang background ng mga politiko na tumatakbo ngayon. Sa usisa, sa palagay mo, ano yung unang-unang nilang titignan sa mga kandidato? Siyempre, background, di ba? Meron ka pa bang maibibigay, like, educational attainment ba? Yung nagawa ba nila nung sila hindi pa kandidato? Or kung na sila, incumbent sila, sa palagay mo mas mahalaga ba na yung mga nagawa nila as an incumbent official is mas matimbang kaysa dun sa mga background nila? Let's say, yung kandidato, walang pinag-aralan. Pero, nung nagbigyan siya ng pagkakataon na magsilbi sa bayan, may mga nagawa siya. And rin to, pwede rin natin itong gamitin sa, let's say, may pinag-aralan. Pero, nung official na siya, puro issue yung yung pamamalakad niya, like may corruption, tapos may mga ginawa siya na, alam mo yun, hindi may tuturing na ethical or proper bilang isang public official. Sa palagay mo yun ay mas matimbang? Yung educational attainment ba o yung serbisyo ba talaga ng politiko? Actually, it's a kind of balance, no? Russell, doon sa pagpili sa educational background or yung sa sincerity nila bilang isang tumatakbong public official. Kasi kung usisain natin, nakadepende din kasi sa botante kung paano sila pumili. Kung ang sektor ng isang botante is nagpo-focus sa mga kabataan, most likely mas importante sa atin na may background kung paano nga ba ang isang public official na tumatakbo is may past experiences na pagdating sa pag-advocate sa mga kabataan. So it's important rin sa mga botante, especially na rin sa voters education na i-implement natin, na marunong silang magbalanse. Pero importante pa rin na may magandang background ng isang tumatakbong official kasi kahit paano magbibigay ito ng tiwala sa tao. And kahit paano they have the capability na rin which is tested in the past. Minsan kasi sa atin, tinitingnan lang natin familiarity, di ba? Kung familiar ka, ka na? Iboboto na kita kasi familiar ka eh. So kapilido ko, kapilido mo yung dating official ng government or ng dating official ng ng LGU nyo. Iboboto ka na rin kasi familiar na yung pangalan nila sa'yo. So sa tingin mo, isa yun sa mga dahilan kung bakit kailangan talaga natin ng voters education. Oo naman. Tama ka dun, Russell, kasi hindi lang talaga nakadepende sa familiarity at nakadepende dapat ang isang botante sa kung anong magagawa ng isang tumatakbong opisyal sa gobyerno. Kasi importante yung public confidence na kailangan nilang ma-attain sa publiko and kailangan makuha ng botante pagdating sa kanilang mga background na ipepresenta ng mga kandidato. So, napaka-importante yon sa isang election tulad lamang ng paparating na election dito na kailangan natin ng mga bagong individual na gagawa na rin ng bago. So prangkahan lang tayo. Sa tingin mo ba,
Syempre, kadami-dami ng eleksyon, kadami-dami ng campaign period na nangyari sa Pilipinas. Sa palagay mo, effective ba yung mga ginagawa ng mga grupo or kahit ng mga ng government sa pag-educate ng ng mga botante? Yes, napakalaking progress actually. Napaka-importante ng ginagawa nila kasi nag-set tayo ng standard sa mga tao, lalong-lalo na sa mga bagong botante na boboto, na ganito ang paraan ng pagboto, and kada botante is may responsibilidad sa kapwa nila botante. Kasi importante rin na ma-inculcate natin yung mga botante pagdating sa kanilang pagboto para yung mga official na may elect natin is capable of doing their job and have the necessary means on actually getting policies done. Sa palagay mo, ano yung impact? Ngayon kasi meron na tayong alam ko ayon sa survey 64% na ng mga botante ay Gen Z. So, ano nyo yun? Generation nyo yun, di ba? Gen Z. Di ba? Oo. So, sa palagay mo ba, itong mga voters education na to, magiging effective ba siya ngayon sa sa mga Gen Z? Kasi parang may hope din ako na itong generation kasi na to, educated na generation, if I'm wrong, hindi ko alam. Pero mas may faith ako dito ngayon sa generation na to kasi edukado. Tapos syempre may social media na. So hindi katulad dati kahit na wala kang pinag-aralan noon, wala ka na talagang kasi wala namang internet eh. Hindi ka naman makakakuha ng information ng pag wala ka masyadong educational attainment. Hindi mo naman alam kung saan ka kukuha ng information nun. Pero ngayon, yung mga Gen Z, ayan na, nandiyan na, kaliwat kanan na yung information. Kahit saan sila pumunta, sila, nakukuha nila yung gusto nilang hanapin. So, sa palagay mo ba, pwede bang magbago yung political landscape natin ngayon na mas magiging educated na ba yung mga botante ngayon and mas magiging ma-accept ba nila na kailangan nila talagang matuto nitong mga voters education? Napakagandang question, Russell, no? So may tiwala tayo sa kabataan na kahit paano matututo sila sa mga ganitong inisyatiba ng mga NGOs. Kasi itong mga inisyatiba na to, ini-aim naman ito for common good ng ating bansa. And as you said na rin naman na ang electoral block natin is mainly composed of the youth, nabalaking bagay na ito kasi unang-una sa lahat, mag-i-aim tayo ng mga makabagong ideas, makabagong mga polisiya na i-implement din sa makabagong henerasyon na magiging future-proof kung sakali sa pagpapatakbo ng ating estado. Sa palagay mo ba, kailangan natin magkaroon ng subject sa elementary or sa high school na nagtuturo sa mga estudyante kung paano manuri or pumili ng kanilang iboboto? Saka kung ikaw yung gagawa ng curriculum na yon, ano yung isang bagay na gusto mong isama doon sa curriculum na yun? Actually, pwede talaga siya na elementary pa lang. May subject na tayo na tawag dito, nagtatackle kung paano nga ba bumoto. Pero kasi kung sa akin lamang, sa aking opinion, kung lalagay natin siya sa high school or sa elementary, hindi din siya gaanong feasible pagdating sa current curriculum natin. Kasi kung susumahin natin, medyo marami na ang tinuturo sa eskwelahan. And kailangan lamang siguro kung paano nga ba yung governance ng bansa natin, kung paano nga ba ang politika natin sa bansa is ituturo dun sa mga kabataan na nasa elementary ngayon and yung sa high school natin ngayon na kahit paano magbibigay ng idea kung paano nga ba asuriin ang mga iboboto natin ngayon. So, di ba sabi mo isa kang political science student? May mga subjects ba sa political science na dapat itinuturo rin overall sa lahat ng estudyante? Actually, yes. Importante na maituro to sa estudyante.
Kasi kung titingnan natin ng maigi yung current curriculum natin, especially sa senior high school and high school na lang as a whole, we see na it's lacking pagdating sa political subjects natin. And makikita lang natin yung political subjects pagdating ng senior high school. Kung sa karanasan ko, ang nasaksihan ko kasi is yung tinatawag na PPG, yung tinatawag nating Philippine Politics and Governance. Doon lamang is yung politics sa mga kabataan na magti-take ng senior high school. And kadalasan pa, hindi siya gaanong natatakel sa high school, which is important dun sa thinking ng isang kabataan na nag-aaral pagdating sa approach nila sa politika. Kasi ang nangyayari ngayon sa internet, parang lalo na noong 2022, naobserbahan ko na meron talaga mga educated na tao. May mga educated na netizen. Pero kapag nakakakita kasi sila ng mga kapwa nila netizen na alam mo yon, hindi sila pabor doon sa opinion, syempre dahil sa siguro tingin nila kailangan i-educate pagdating sa pagpili ng botante. Kasi minsan nababasa nila, iboboto ko to kasi magaling magboxing, iboboto ko to kasi magaling magbudots. So ganun yung nabasa nila. Syempre dahil sa educated sila, alam nila kung at let's say nabigyan sila ng na-bless sila ng ability na tignan yung mga background ng mga politiko at pumili ng mga tamang mga susunod nating leader. Pero ang nangyayari kasi imbis na magkaroon sila ng matalinong diskurso, ang nangyayari is nagtatalo na lang sila. Or minsan ginagawa nilang katatawanan. So diyan ba sa organization niyo sa JJC, itinuturo rin ba yung mga yung empathy sa mga ordinaryong Pilipino na hindi naman nabigyan ng pagkakataon na syempre magkaroon ng digital literacy? Kasi hindi naman lahat ng mga Pilipino ay digital literate. Well, sasabihin ko na yung isa sa mga survey na isa tayo sa mga digital illiterate sa buong mundo. So isa yun sa mga challenges na natin. So sa palagay mo ba na, or I think siguro in-expect ko na tinuturo rin yan sa JJC? Oo naman, tama ka doon, Russell, tinuturo natin yan. And yung tinatawag nga nating service to humanity is the best way to actually serve them, the best work of life rather. Thus, service to humanity is the best work of life. Yun yung tinatawag namin sa JCI mission and vision. And kailangan dun sa approach na yun, importante na yung mga inisyatiba, yung mga projects na ginagawa natin is aimed towards actually getting to understand the people and have the ability to act on those kinds of things na kailangan natin mag-respond. And this is kinds of situations na importante sa society natin kasi kailangan effective yung mga projects na implement mo. And if hindi mo siya na-understand, hindi mo na-understand yung mga tao, hindi mo rin mapoprovide yung the best service for the human. Sa JJs, sa palagay mo ba, kung kunwari yung ibang kabataan dyan, sa palagay mo ba ano yung mga benefits na makukuha nila pag sumali sila dyan sa organization nyo? Actually, napakaraming benefits yung mapoprovide natin sa young leaders, mga potential young leaders na sasali sa organizations na katulad natin. So, unang-una, ang benefit na makukuha nila is they will have trainings. Kasi importante na they will have trainings kasi we will provide them the right information, what is the needed actions, what are the step-by-step plans that they need to take when they're actually getting to know the community and getting to understand them. Kasi it's crucial na yung mga project natin is aimed at actually getting our beneficiaries to develop and have them to create a holistic approach on different initiatives that we got. So, napaka-importante na ma-inculcate natin yung mga potential young leaders sa mga trainings na ganon. Pangalawa is yung tinatawag nating
effective communications. Kasi unang-una sa lahat is kailangan as a young leader, alam mo kung paano makipag-communicate sa tao, alam mo kung paano sila i-understand, din alam mo kung paano ka gumawa ng action sa kanila. So importante isang organization and potentially sa young leader na sasali sa isang organization katulad na. Oh, so yun nga, no, kasama na nga yung empathy doon. So yung tamang pag-approach sa mga kailangan nating i-educate sa social media pagdating sa voters education, no. So ang galing pala ng ano nyo, no, na organization nyo. So ikaw, may mensahe ka ba sa mga sa mga potential na youth leaders na syempre may balak or gustong sumali dyan sa organization nyo? Before ko pala sagutin yan, Russell, no? Dagdag ko lang doon sa sinabi ko kanina. Doon sa trainees, may tinatawag tayong OTI, training, and then yung sa project. So, yun yung tatlong bagay na bubuo sa kanila as a young leader pag sumali kayo sa position natin na katulad nento. Kasi we will provide you if you have the ability to actually get to act on the problems that we have in our society and have the capability na rin to actually see what is the needed actions that you need to partake na rin. Kasi on these trainings, on these kinds of project management that we will provide dun sa mga young leaders is makikita natin kung paano nga ba yung potential ng isang young leader na papasok is ma-hone, may improve by getting to apply the effective communications, yung project management, and especially na rin yung understanding sa mga problema natin sa society. So napaka-importante na makita natin yung tatlong bagay na yan kasi doon tayo na pag-connect, and as on our organization na rin, we network with other young leaders. So napaka-importanting bagay nun. So sa last question na rin, unang-una, no, yung may offer natin sa kanila as curious na rin sa mga gantong organization or kahit paano nag-e-explore sa buhay is yung tinatawag nating OTI, yung opportunity to impact. That's the first tip that we have here for our potential members. And dito, napapakita natin kung paano as individual na nag-e-explore is ano ba ang makakontribute mo sa society and ano nga ba ang opportunity mo to impact the society. So that's the first that we have here in our organization, and that's the best thing actually we can offer for you to actually get the other steps that we have here while exploring our organization. Oh, so ito, last question na talaga. So, hindi lang naman syempre JJC ang organization, and syempre marami pang NGOs dyan na nag-launch talaga ng voters education or to educate the youth sa pagpili ng mga kandidato natin ngayon. So palagay mo ba, tong year ba nito ang magiging let's say, ito ba yung year na yung may pinakamalaki ang impact ng mga NGO katulad nyo pagdating sa pagpapalaganap ng voters education? Napakalaking impact palagi. Every time may election, pinakamalaking impact ang nagagawa ng NGO. Kasi makikita natin na nagde-develop din yung mga NGOs na katulad natin, yung mga electoral watchdogs natin na tinatawag, nakikita natin na nagde-develop sila on actually getting the masses na rin on participating on such initiatives and projects, especially na rin sa pagboto. Kasi kung tutuusin, every election season, lagi nagde-develop yung mga NGOs. May mga different ways sila kung paano ang madla is magpa-participate sa mga initiatives nila, and nakikita natin yun every election time, every year na nagde-develop sa mga NGOs. So
Yun yung masasabi ko pagdating na rin sa impact na nagagawa ng NGOs, especially on the upcoming elections. Napakaganda ng mga insight na ibinahagi mo sa amin. So, meron ka bang ipa-plug sa podcast natin? Thank you very much, Rachel. No? So, tamang point to ng interview natin na mai-plug ko rin yung mismong Voters Education Project. So, this April 10, we are coordinating with National University Dasmariñas na rin to actually conduct this Voters Education Initiative. So, yung mismong title ng project natin is Choice Mo Yan, a Voters Education Initiative. So, yun, ini-invite ko kayong lahat na mag-join, even though it's mainly for the NU students, but we have the registration booth there na mag-help sa inyo and mag-accommodate. And actually, we have a page then named JJC Imus Watawat, like our page, and you can see there. Wait for our announcement actually, kasi ipopost namin yung official publication ng announcement namin sa mismong activity and project. Thank you very much, Rachel. So ayun hindi ka na namin i-hold kasi alam namin na marami kang ginagawa. And maraming salamat sa ibinahagi mong insight, and malaking tulong yung mga ibinahagi mo dahil dito nakita natin yung perspective ng isang youth leader pagdating sa voters education. Maraming salamat. Thank you very much. Sa panayam natin kay Mr. Dangkalan, sa tingin ko, mas nalaman ko yung kung gaano nga ba kahalaga yung ambag ng mga youth organizations at kahit na rin yung mga NGO pagdating sa pagtuturo ng voters education. Sa tingin ko, tama rin si Pete na oras naman na talaga natignan natin yung pagtuturo nito sa kasalukuyang education system natin. Kung may curriculum ba na kailangang idagdag o dapat bang baguhin? Kasi talaga namang importante na maging permanenteng bahagi ito ng education system natin. Kasi sa paraan na yon, mas lalo magiging kritikal ang mga kabataan pagdating sa pagpili ng kanilang mga susunod na leader. Tingin ko, kung marami pang kabataan ang magiging katulad ni Pete na magiging aktibo pagdating sa youth organizations, ay mas makikita natin na mayroon talagang mahalagang papel ang mga kabataan tuwing eleksyon. Pero hanggang dyan na lang muna tayo. Muli, ako si Russell Aguila at ito ang The Diptych Election Special, where we dig deeper to stories in society.